Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Haton, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So tila muli nga pong binanata ng British boxing legend Ricky the Hitman Hatton ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Ito po ay dahil sa kanyang latest interview ay sinabi ni Hatton na bagamat umano nagawa siyang talunin via second round knockout ni Pacquiao sa naging laban nila 16 na taon na ang nakakalipas, ay hindi naman daw ito gaanong kahanga-hanga kasi noong panahon umano na magtuo sila ay hindi na siya kasing galing ng tulad ng dati. Giit ni Hatton na tandaan daw natin na medyo patapos na umano yung career niya noong labanan niya si Pacquiao. Sa katunayan nga daw ay magre-retiro na dapat siya nung mga oras na yun. Sadyang napilitan lang daw siyang labanan si Pacman gawa ng napakalaki umano ng milyones na inalok sa kanya para gawin lamang ang laban. Dahilan kung bakit nahirapan siyang tanggihan ito. Pero kung nagkataon umano nang nagtuo sila ni Pacquiao noong kasagsagan ng kanyang kalakasan, ay panigurado daw na iba ang magiging resulta dahil hindi umano siya mapapabagsak ni Pacman. Bukod dyan ay sinabi din ni Hatton na hindi umano siya naniniwala na kung mas maaga-agang nangyari ang sagupaan sa pagitan ni Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ay magagawang talunin ni Pacman si Floyd. Kumbinsido po kasi si Hatton na kahit 100 beses magtuo si Pacquiao at Mayweather, ay 100 beses din daw matatalo ang ating pambansang kamao. Ayon kay Hatton ay noong talunin daw siya ni Mayweather ay nasabi niya daw sa kanyang sarili pagkatapos ng laban na sobrang galing daw pala talaga ni Mayweather. Pero noong matalo daw siya ni Pacquiao ay wala umano siyang naramdaman na ganon na tipong napahanga siya ng gusto. Kaya naman kayo na lang po ang umusga sa mga binitawang pahayag ni Hatton. Sa kabilang banda naman mga idol ay formal na nga pong hinirang ng The Ring Magazine bilang 2024 Fighter of the Year ang 2-division Undisputed World Champion Alexander Usyk. Nakuha niya ang award na ito nang dahil sa 2 beses na pagtalo niya sa former undefeated heavyweight king Tyson Fury sa loob lamang ng taong 2024. At habang nagdidiwa nga po si Usyk, ay isang malungkot na balita naman ito para sa current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue. Ito po ay dahil wala man lang nakuha maski isang award si Inoue galing sa The Ring Magazine para sa taong 2024. Ito po ay dahil ang kanyang mga nakalaban sa nakalipas na taon ay maliwanag na mga hindi niya kalibel. Katulad na lang ng 2 former world champions na sila Luis Nery at TJ Doheny, kung saan bagamat pareho niya itong tinalo via knockout, ay hindi po ito pareho kasama sa listahan ng mga top pound for pound fighters. At yung mga ganitong laban ni Inoue ay yung mga tipo ng laban na hindi pa nagsisimula ay alam na ng mga tao kung ano ang magiging resulta nang dahil sa sobrang dehado ang kanyang mga katunggali. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga